to Lighthouse Church. Welcome to Lighthouse Sundays and welcome home. So today po ay nasa continuation po tayo ng ating series. Amen? Talking about Dear Jesus. Sabi mo nga, Dear Jesus. Dear Jesus. Amen. So ngayon po, ang message po natin, hindi ko na po patatagalin. Ang title natin is about Dear Jesus, Merry Christmas. So sa oras pong ito, nung pag-uusapan natin, actually ilan sa mga bagay no, na of course, mga questions no, patungkol sa Christmas. Bakit nga ba isi-celebrate ng Christmas? Ang Christmas po ba ay nasa Biblia or anything? So to answer, ang goal natin is to answer common objections to Christmas celebrations and to learn to celebrate it by glorifying Jesus in our lives. So by the way, kahapon po ay nag-celebrate pala tayo ng Jeje sa Pasko. Ayan. Patawarin tayo ng Panginoon at buti na lang binago tayo ni Lord at naayos tayo. Pakita mo yung picture. May picture ba tayo dyan? Pakita mo yung picture. Andiyan pa yung kumakanta kahapon? Andiyan siya ngayon? Ang biro, dahil sa hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Pinapanood kita ng paulit-ulit. Merry Christmas. Nag-celebrate po kami. At nag-enjoy ba mga volunteers natin? Nag-enjoy po ba? At of course, walang umuwi na walang pera, walang umuwi na walang regalo, walang umuwi na hindi masaya. Lahat ay, ang alam ko ay, hindi nakatulog ata, kakanood ng videos. Tama po ba? Okay, so most of my message today po ay manggagaling po sa article from The Curious Believer. So sige, sagutin po natin, answering common objections to Christmas celebration. So, unang-una, marami nagsasabi na hindi naman daw December 25 ipinanganak si Jesus. O sasagutin po natin yan, kailan ba siya pinanganak? O December 25 ba siya pinanganak? Okay, so every year, tuwing December, nabubuhay ang topic kung dapat bang i-celebrate ang Pasko kahit hindi naman baka December 25, pinanganak si Kristo. So kung magiging technical po tayo, sa totoo lang, no, to be honest with you, hanggang ngayon po, hindi po namin alam, hindi tayo sigurado kung anong exact date ipinanganak si Jesus. Tahimik ang gospel records patungkol dito at kung anong araw, pero nagbigay siya ng ilang mga hints kung kailan posible itong mangyari. So tanong ko po, bakit kaya naging December 25? Natanong niyo po ba yun o hindi po kayo nagtatanong? Yan. Bakit nga ba December 25 ang nakasanayang celebrations? Wala muna yan. Bakit December 25? So kung hindi naman pala sure, bakit naging December 25? So sige, pakita natin yun. Because we follow the early Christian traditions na magdiwang ng Pasko sa ganitong petsa. So ito pala ay minana lang natin from the early church, okay, and the early Christian tradition. So nakasanayan na siya na sineselebrate ng mga Kristiyano nung panahon pa. Okay. So early Christian leaders like Hippolytus, okay, and Chrysostom, together with Christians during their time, ay pinili na ang date na ito para magdiwang. So maraming suggestion day ang binibigay bakit naging December 25 ang napagkasundo ang date. So yung isa sa common explanation po nila ay yung December o yung 25 daw, this date is linked, okay, with the date of the crucifixion of Christ during the Passover. Kasi scholars suggest na si Christ daw ay pinanganak sa March 25. At sabi ng marami, o sabi ng ilan, okay, yung araw daw ng nakapanganakan ni Christ, o araw na siya ay ipinagbuntis, ay same daw ng araw na siya ay namatay. So sabi nila, March 25 siya namatay, ibig sabihin, March 25 din siya, hindi pinanganak, pero unang-unang nabuo sa tiyan ni Mary. Okay po ba yun? So kung bibilangin natin, 9 months, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kaya nila sinasabi na December 25. So lumalabas na may paniniwala noon, yun nga, na ipinagbuntis at namatay on the same date, kaya naging practice na i-celebrate ang kapanganakan niya 9 months after ng March 25. So may paniniwala din po, no, or kung babantayan naman natin ng klima ng Israel at practices ng mga shepherds, kasi nangyari ito sa lugar ng Israel, tama po ba? May mga studies na nagsasabi na ang unang Pasko ay naganap sometime between December and January. So probably December siya, probably January. So nasa buwan pong iyan. Dahil mas maraming damo, okay, na tumutubo sa time na ito, kaya most likely na pinagpala ng mga pastol, okay, ang mga tupa during this time. Malala niyo po yung mga shepherds na kinausap ni Angel Gabriel? So possibly, okay? Pero hindi rin natin may tatanggi na may mga studies
suggesting na March, April, or sa iba pang mga dates, nangyari ang unang Pasko. So to answer the question, hindi naman December 25 pinanganak si Jesus, wala pong nakakaalam. Okay po ba yun? Okay lang po ba sa inyo yun na hindi natin alam? O malaking issue po sa inyo yun? Pero sa ilan, actually, malaking issue yun. Pero, ang tanong ko po, why celebrate kung hindi naman siya accurate? Bakit natin kailangang i-celebrate ang December 25 bilang birthday ni Jesus kung hindi naman accurately December 25 siya pinanganak? Tanong ko po, sabat po ba ang uncertainty na to para hindi tayo mag-celebrate? Dahil ba hindi natin sure na December 25 siya pinanganak, hindi na natin celebrate ang Christmas? Hindi. Let's take note na ang pag-aalala sa isang event ay hindi kailangang sa saktong araw kung kailan naganap ang isang event. Sino po dito, amin po kayo, na-try nyo na po nag-celebrate ng birthday nyo bago birthday ninyo? Naintindihan nyo pa ako? Or for example, next week lalabas kayo. O walang mga tao next week, o kaya walang makakapunta. Anong gagawin mo? Isi-celebrate po minsan, sinicelebrate nila before, pwede ring after. Pero hindi naman naka-apekto ba yon sa celebration ng birthday? Hindi. Tama ba? Actually, this year, may sinelebrate kami, si Mary Ann. Tama ba ako? Shout out Mary Ann. Sinelebrate namin birthday niya 1 month before birthday niya. Kasi ang ginawa niya, para siyang 1-month celebration. Kasi ang hirap niyang pagsamahin nga lahat ng kaibigan niya. So para may celebrate niya ng maayos, parang sa buong buwan ng birthday niya, sinelebrate niya na sa first week, second week, iba-iba. Pero hindi naman nakabawas sa celebration ng birthday niya. Okay po ba 'yon? Ibig sabihin, the essence of Christmas is always about the birth of the Savior. In other words, hindi essential ang date, ang mahalaga ang nangyari nung kapanganakan ni Kristo. Amen? So ngayon, tanong natin ulit, hindi naman December 25 pinanganak si Jesus. Well, hindi na 'yon big deal. Okay po ba 'yon? Okay lang po ba kayo? Parang inisip niyo po ba kung anong ulam niyo mamaya? Okay, pangalawang question at pangalawang objection, sinasabi nila na hindi naman sinabi sa Bible na mag-celebrate tayo ng Christmas. Reb, merong bang Bible verse na nagsasabi, since Christian tayo, dapat theologically, biblically, dapat nakafocus tayo anong sinasabi ng Bible. The truth is, wala naman po talaga nakasulat sa Bible. Okay po ba yun? Pero it doesn't mean na it's wrong for us to celebrate it. Ang incarnation of Christ ay pinangako na as early as Genesis 3 verse 15. Makikita natin dyan, sabi niya, for us, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers, he will crush your head and you will strike his heel. Ibig sabihin, imagine nyo na lang, sa Garden of Eden pa lang, ipinapangako na ni Lord na may darating na tagapagligtas. Okay ba yun? At ang mga tao during the Old Testament, ay nag-promise ang Diyos sa kanila. Di ba? At nire-remind niya ang mga ito tungkol sa darating na Messiah through the prophets. Okay? Kaya nga, maiintindihan natin kung bakit isang malaking celebration ang nanganap during the first Christmas. Kung maalala nyo, in the book of Matthew, nung kinausap ni Angel Gabriel, ang mga shepherds na ipapanganak ang Messiah, pagkatapos niyang sabihin, nagdiwang ang kalangitan. Nakakita sila ng libo-libong mga anghel nagpupuri kasi isisilang na ang tagapagligtas. At nag-celebrate din ng tao. Okay po ba yun? Both heaven and earth ay nagparty sa Bethlehem para ipagdiwang ang pagkapanganak ng tagapagligtas. Because during that silent night, the long wait was finally over. Wow! Ibig sabihin, that reason alone ay enough for us to keep on celebrating Christmas. Hindi man sinabi ng Bible, pero alam mo ba na nung ipinanganak si Kristo, sobrang nagdiwang ang langit at sobrang nagdiwang ang mga disipulo ng Panginoon. So Christmas has all the reasons to be remembered and celebrated by all. Amen? Amen po ba? So kailangan nating i-celebrate kasi celebrate siya. Yan. Pangatlong objection, pagan practice ang Christmas. Sinasabi nila na ang Christmas daw po ay isang pagan practice. Ibig sabihin naggaya lang daw natin to sa mga practices nila no mga unang mga
siguro sa panahon natin, para siyang parang, di ko masabi yung term, no? Pero, alam niyo po, pag nagtanong tayo kahit sinong tao, kahit sinong bata, bakit sila nagsiselebrate ng Christmas, wala tayong maririnig na nagsiselebrate because it is for pagan practice. Tama ba? Tatanungin mo isang bata, no? Kunyari sino po dito ilang beses kayong may nangaroling sa inyo? No? Kumain kami dyan sa bayan, ang daming nangaroling sa amin. Magang kay dala, sabi niya. Sabi ko, hindi na umaga, balong, gabi na. Sabi ko, ba't gabing kay dala? Ay, diba? Pasko ay tumapit. Di ba? Tama ba? Boom, tarat, gumaganon-ganon sila, di ba? Pero pag tatanungin mo ang mga, tatanungin mo sila, wala namang nagsasabi na nagsiselebrate sila ng Christmas because of a pagan practice na minana po nila. Tama ba? Ang mga tao ngayon ay nagdiriwang ng Pasko dahil sa kapanganakan ni Kristo, proving na ito ay isang Christian tradition. Pero, para naman masagot natin yung tanong na pagan practice po ba ito, diyan papasok yung pagan celebration na Saturnalia, Sol Invictus at Pasko. So, ang tanong natin ngayon, ang Saturnalia ba at Sol Invictus ay kaparehas ng Pasko? Okay? O kaya naman, dito ba nanggaling ang Pasko? So, pag-aaral natin ng konti. Alam niyo po ba na historically, huwag mo nang papakita yung picture may ginaganap pala na pagan festival sa ancient Rome na tinatawag nilang Saturnalia. Gusto niyo makita kung paano nila i-celebrate? Ito yun, pakita natin. Ganyan nila i-celebrate. So, itong Saturnalia at Sol Invictus. So, meron bang pagkakahawig? Merong? Hindi pa Christmas tree tawag sa kanila dyan. Tawag sa kanila dyan. Basta yan? Ito, explain ko sa inyo, bakit merong tree at merong mga fruits, may kainan. Bakit may ganyan? So, ganito po yan. Ang Saturnalia na festival ay in honor of Saturn. Okay? O Saturn, the Roman god of agriculture and time. So, kaya sila nagkakainan, kaya sila naglalagay dyan ng puno na maraming mga bunga. Kasi bilang pag-celebrate sa kanilang Diyos na si Saturn na Diyos ng agriculture. Gets niyo? Kita sinicelebrate yan December 17 to 23. At pagpasok ng December 25, dinededicate nila ang birthday ng pagan sun god named Sol Invictus. Okay? That became the official deity of Rome. Yun yung pinaka-Diyos po nila, si Sol Invictus. So, ibig sabihin, tanongin sa akin, paano sinicelebrate? Alam niyo ba kung paano nila sinicelebrate itong festival na ito? Kasi tanongin sa akin, paano? Ganito yan. Ang ginagawa nila, sa time na yan, nagkakaroon sila ng gift giving. Decorating wreaths and other greenery. Kaya, nagde-decorate sila. Ano pa? Colorful clothes, pagsusuot ng colorful clothes at pagpa-party. Reb, parang ganyan yung Christmas. Tama ba? At alam niyo ba na ang Saturnalia was considered the merriest Roman festival at that time? Ano sinasabi natin ngayon? Merry Christmas. Tama ba? So ngayon, alam niyo ba na dito inspired ang Christmas celebration. Pero explain ko sa inyo mamaya. Unti-unti, ang mga early Christians, pinalitan ng early Christians ang pagan feast, nagets nyo? Ng Christmas celebration. So from this festival, yung ginagawa nila na kumakain, nagsiselebrate, nagsusot, andun pa rin. Pero yung meaning ng festival, nawala na. Kasi pinalitan nila ng pagkapakanak ni Kristo. Amen? So some of the practices pala ay nanatili pa rin. Pero binigyan na ng Christian meanings. In other words, ang mga pagan meanings ay matagal nang nawala. Okay po ba yun? So ang tanong, pagan practice nga ba? Maybe yan ang question natin. So ibig sabihin ba, Reb, pag nagbibigay kami ng regalo, nagkakainan kami, nagsiselebrate kami ng Christmas, gumagawa ba ako, nakakapag-perform ba ako ng pagan practice? Hindi na mahalaga kung ano ang significance ng mga traditions sa mga tao. Centuries ago, dahil iba na rin naman ang mga kahulugan ng mga ito ngayon. So for example, today, pakita mo nga dyan today, diba Christmas
is the celebration of the birth of the Son of God as human being. Tama ba? Na ipinanganak si Kristo na anak ng Diyos. Meron po ba dito sa inyo, nagsiselebrate kayo kasi ipinanganak ang Diyos na ang tawag ay Son God? O Sol Invictus? Meron po ba sa inyo nagsiselebrate kayo dahil kay Sol Invictus? Wala, tama po ba? Ano pa, ang gift giving ay ginagawa natin tulad ng pagbibigay ng gifts ng wise men at pagbibigay ng Diyos ng ultimate gift na si Jesus, hindi para i-honor ang pagan deity na hindi naman natin kilala. Kaya ba tayo nagbibigay ng regalo? Kasi dahil doon sa pagan God? No. Nagbibigay tayo ng regalo. Bakit? Kasi ginagaya natin yung ginawa ng wise men at ginawa ng Diyos Ama na ibinigay sa atin ng kanyang anak. At nagsusot tayo ng colorful, nagde-decorate at nagsasaya, hindi naman dahil masagana ang ani, kundi dahil we celebrate the truth that sometime in history, the Savior was born. So lumalabas, sa mga explanation na to, naburado na ngayon yung pagan festival at makikita natin na talagang atin na itong celebration na to, which is we call Christmas celebration. Amen? Nasasagot ko po ba kayo? O may problema po ba kayo? May dinadamdam? O nagugutom na po kayo? So last but not the least na objection, sabi nila, to celebrate Christmas means to be worldly. Ibig sabihin ba, kapag nagsiselebrate ako ng Christmas, worldly na ako? So kailangan masagot natin yan. Tama po ba? Amen? Sino po dito nakailang Christmas party celebration na kayo? O, di ba? So ang tanong ba, pag umaattend ako ng Christmas party, ay worldly na ako? So sagutin natin yan. Actually po, hindi natin ma-deny na for some people, iba na ang meaning ng Christmas. Nakakalungkot kasi maraming tao sa mundo nagsiselebrate ng Christmas, pero iba na ang meaning ng Christmas. Okay? For them, sa iba, patungkol na lang ang Christmas sa party, gift-giving, party ulit, Christmas bonus. Sino po dito naka-Christmas bonus? Holiday sale, reunion, tapos party ulit, which is nakakalungkot kasi hindi naman yun talaga ang pinaka-essence at message ng Christmas. Pero does it mean na for us believers, ang pagpa-participate ba sa Christmas ay pagiging worldly agad? Enough ba ang abuse and misconception ng mga tao ngayon sa Pasko to say na it is already a sinful act to celebrate Christmas? The answer is no. As believers, kailangan na ba natin ihinto ang pagko-commemorate sa birth of Christ dahil di na rin naman siya naaalala ng mga tao ngayon? Hindi rin po. Ganun po kayo. Though we cannot deny na ang Pasko ngayon ay highly commercialized and materialistic, pero we can all agree that people today ay aware pa rin that this is the day to remember the birth of Christ, believers man sila or hindi. Tama ba? So lumalabas na andun pa rin yung essence ng Christmas. Amen? Hindi pa rin siya pagiging worldly kasi kahit hindi ka Christian o believer o unbeliever ka, okay, once you celebrate Christmas, andun yung message that diba, na ipinanganak ang tagapagligtas. So this truth proves that the real meaning behind Christmas is always Christ, making this holiday a holy day to remember His birth. And that meaning was still not lost. Distracted lang ang mga tao sa season na ito. So alam ko po, naniniwala din po ako na maraming Kristiyano distracted na rin po tayo sa Pasko. Tama ba? Sometimes, akala ng ilan, ang Pasko ay patungkol sa kainan, kaya pag walang maayos sa pagkain, hindi Merry Christmas. Akala ng iba, kapag walang regalo, o patungkol sa regalo, kaya pag wala silang natanggap na regalo, hindi na Merry Christmas. So distracted ang tao sa kung ano nga ba talaga ang meaning ng Christmas. So ang tanong, how to celebrate Christmas? Are you excited? So number 1, bumili ng pansit ka, hindi pala, bumili ng hamon, hindi pala na. So how to celebrate Christmas? Simple lang. We should do it for the Lord. Gusto niyo po bang celebrate ang Christmas? I-celebrate mo hindi sa regalo, hindi i-celebrate sa pagkain, i-celebrate mo para sa Diyos. Sabi ng Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ang Pasko ay originally designed for us to reflect on the birth of Jesus. Yung family reunion, maganda yan. Yung gift-giving, napakaganda. Decorations, parties, etc. ay di naman natin masasabi na masama.
Yet these things are not as important as the reason behind this season. Amen? Hindi siya ganun ka-importante at hindi siya ganun kahalaga sa pinaka-reason ng season na ito. As Christians, mas reasonable for us to celebrate this season by reminding ourselves the essence of the nativity story na in the very night, the Word became flesh and the Savior was born. Kaya papansinin po ninyo, napakagandang umatin ng mga simbang gabi, napakamagandang message natin tuwing Christmas ay yung bakit pinanganak si Miss, di ba? Sino si Emmanuel? Tama po ba? Pinag-usapan po natin yan for the past weeks, ngayong December. So, para mas maintindihan natin na ang Christmas talaga ay patungkol kay Christ. Titus 1:15, sabi niya, to the pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. So, hindi dahil distorted ang meaning ng Christmas for some people, magiging sinful na rin ang Pasko para sa atin. It's unreasonable for believers na itapon ang buong Christmas just because other people misuse it. Kung ganon nila sineselebrate ang Pasko, hindi natin si-celebrate ng ganon. We will celebrate it the right way. Amen? So ngayon, ang tanong ko po ngayon, dito na ako magtatapos, how should we celebrate Christmas for God? Hindi na tayo ngayon magsi-celebrate kasi nakasanayan siyang celebration. Okay ba yun? Pero paano ko may celebrate ang Pasko para sa Diyos? Unang-una, re-evaluate. Sabi mo nga, re-evaluate. Okay? So as Christians, ito po ang challenge ko po sa inyo, especially kung mga magulang kayo. Challenge ko po sa inyo, sige next mo nga. Okay, as Christians, we should re-evaluate our practices during this season. Napakaganda ang gawin natin, tanungin ang sarili kung anong mga traditions or practices ang need nating i-give up para mas ma-highlight ang essence ng Christmas. Masyado ba tayong lumalabas? Masyado ba tayong kumakain? Masyado ba tayong... Nagagets niyo po ako? Ano yung mga nakasanayan natin na nawawala na yung highlight at essence ng Christmas? Isipin din natin kung may pwede ba tayong idagdag na habits, tradition, para mas damang-dama natin ang kwento ng first Christmas. For example, meron pa sa inyo dito, sa araw ng Kapaskuhan o sa bisperas ng Pasko, nag-worship kayo o kainan muna, kantahan. So maganda, magdagdag tayo ng mga bagay na maipapakita natin yung tunay na mensahe ng Pasko. Okay, lahat ba ng nagki-Christmas at lahat ba ng naka-Christmas sale sa mall pinagbibili mo for yourself during this season? Diba? Ang sarap mamili. Tama po ba? 10% off, 50%, 70% off. Pambihira nung pumunta kami ng Manila, na-traffic kami. Hindi sa expressway, sa Adidas, may sale. Buy one, take one lahat. 70%, 50%. Sabi ko, napatagal talaga kami. Alam mo yung pinuntan, ay, wag na, nakipagkwentuhan na, no? Diba? Ang daming sale ngayon. Pero why not, next pakita natin, pero why not this Christmas season, try mo naman maging generous sa iba. And that way, you'll be reminded sa generosity ni Lord by giving us Jesus. Ang sarap mamili, tama ba? Pero why not try to give? Kasi para mas maibigay sa iyo yung mensahe na ganito pala yung feeling magbigay at bigyan. Diba? So ganito rin ako binigyan at nagbigay ang Panginoon sa akin. O kaya naman, okay? Kung ang playlist mo lagi this season ay I saw Mommy kissing Santa Claus. Alam niyo po yan? It's beginning to look a lot like Christmas. Ano ba? All I want for Christmas is you. O, di ba? Sino pa ganun yung mga ano natin? O kaya, ay, Rep, hindi kami ganyan. Boom, tarat-tarat kami. Tarat-tarat, boom, boom, boom. Ano mo ba kayo? Di ba? O kaya naman, next natin, this Christmas season, palitan mo naman ang playlist mo. Di ba? Patugtugin naman ang mga Christmas hymns like Oh Holy Night, Silent Night, and Hark Herald Angels Sing. May mga modern, ano naman yan, no? Modern na ano siya, no? Version. Sama mo na ang mga favorite worship songs mo sa Lord. Why not? Di ba? Baguhin naman natin yung essence. Re-evaluate. Okay po ba yun? The simple act of listening to good songs could remind you about Jesus' birth. Ano pa? Pwede ka rin mag-incorporate ng mga bilin sa decorations mo sa bahay para a visible reminder ng nangyari nung unang Pasko. Baka naman puro tayo Christmas tree, mga picture natin sa bahay. Why not? Kung tapos na yung Christmas, okay na, wag mo nang pilitin.
Pero why not next Christmas, ganun ang gawin mo? Di ba? Nagagets niyo po ako? Para maibalik natin yung message at essence ng Pasko. O kaya naman, you can also start a good family tradition tulad ng pagbabasa ng Gospels record about the first Christmas bago mag-Noche Buena. O kaya naman, bago tayo kumain, amen? Kahit ang sarap-sarap ng kainin, di ba? Yung mga bago mo kainin yung mga graham, ay, grabe, gutom na ako. Ano ko ba? Graham, lechon, ano pa ba? Saluyot? Ay, may ganun ba ba? Ang nagsasaluyot. Si Daddy siguro, si Daddy kaya-kaya niyan. Kahit Christmas, magsasaluyot yan si Daddy. Diba? Why not before doing it, why not read some Bible verses? O kaya naman, mag-pray kayo as a family, worship together, sing one song, just to celebrate the birth of Jesus. Diba hindi na ginagawa yung ngayon? Pero magugulat ka, yan ang sisimulan natin this Christmas. Amen? O kaya naman ang pag-share ng gospel sa family and friends ay maganda ring practice dahil lahat ng tao sa ganitong mga days ay heightened ang awareness tungkol kay Jesus. These simple acts, among the others, could remind you ang mga taong nakapaligid sa iyo about the real meaning of Christmas. So, unang gagawin natin? How should we celebrate Christmas for God? Unang-una, re-evaluate. So, baguhin natin yung mga nakasanayan natin. Baka naman masyado na tayo nakafocus doon, nawawalaan ang meaning ng Christmas. Pangalawa, at dito po ako magtatapos, redirect. Sabi mo, redirect. As believers, mas fitting na tayo ang mangunguna na i-redirect ang Christmas celebration sa mas original meaning nito. Kung ang ilan, puro na lang gift-giving, kung ilan, puro na lang Christmas party, pero sa atin, ibabalik natin, i-redirect natin kung saan nga ba, anong klaseng celebration dapat meron tayo. Gawin mong mas memorable ang Christmas by going back to what happened on that ordinary night in Bethlehem when Christ was born. Tingnan natin, silipin natin ng konti, paano sinelebrate ang unang Pasko. Are you excited? Unang-una, how to redirect our Christmas celebration for God. Unang-una, go to Jesus. Alam mo ba, nung unang-unang Pasko, ang unang-unang ginawa ng tao ay pinuntahan si Jesus. Matthew chapter 2, verse 1 to 2, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." So sa araw ng Pasko, go to Jesus. Sabi mo sa katabi mo, go to Jesus. Huwag ka lang kung saan-saan kainan pumupunta. Amen? Huwag lang kung kani-kaninong tao para manghingi ng aginaldo. Amen? The best thing to do is to go to Jesus. Alam nyo ba na ang totoong may Merry Christmas ay yung may Jesus sa kanilang puso at buhay. Imagine mo, nagsiselebrate ka ng Christmas, wala kang Jesus sa buhay mo. Pero ang tunay na may Merry Christmas, okay, ayan, Merry Christmas na, thank you Jesus, ay yung merong Jesus sa kanilang puso at kanilang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, number 1, go to Jesus. Number 2, give to Jesus. How to redirect our Christmas celebration for God. Number 2, give to Jesus. Matthew chapter 2, verse 11, sabi niya, "Then they opened their treasures and presented Him with gifts of gold, frankincense, and myrrh." Kung mapapansin po natin, may tatlong klaseng regalo ang mga magay. Ang myrrh, ang gold, ang frankincense. Alam niyo ba na ang tatlong ito ay may mga significance and meaning? Gusto niyo malaman? Yan natin. Unang-una, okay, the gift number 1 is the gift of gold. Sino po dito gusto makareceive ng gold? Yung tunay talaga, hindi 295. Di ba? Akala ko dati may gold ako, hindi pala gold. No? So alam niyo ba na ang gold, nung panahon po nila, is a symbol of kingship on earth. Ibig sabihin, binibigyan nila siya ng regalo, signifying that Jesus is a king. So kapag ikaw ay haharap sa isang hari, dapat ang daladala mo lagi gold. So yung palang significance, pinapakita nila na itong batang ito ay isang hari. Pangalawang regalo, frankincense. Ang frankincense naman is a symbol of deity. Okay? Malinaw sa kanila na si Jesus ay isang Diyos kung kaya't binigyan nila siya ng regalong pang-Diyos. Okay po ba yon? Ang frankincense ay bagay na ibinibigay lamang sa Diyos. Ang alam ko sa panahon natin ngayon, ang tawag dyan, insenso. Alam niyo yung sa simbahan, yung pinapagano nila. So it was offered only to God. So sinasabi nila, binigyan siya ng regalo
na pang-Diyos. Sinasabi nila na itong batang ito ay isang Diyos. At last na regalo, myrrh. Ang myrrh naman is a symbol of death. Okay? Ang myrrh ay isang embalming oil na ginagamit sa mga patay para hindi agad masira, hindi bumaho, no, ang isang patay. So binibigyan nila siya ng regalong pagbibigay galang sa isang taong mamamatay in the future para sa katubusan ng ating mga kasalanan sa mundo. Wow. Imagine mo yung regalo pala nila, hindi basta-basta regalo. Regalong panghari, regalong pang Diyos, regalong pang mamamatay para sa kanila. Tanong mo ngayon, Reb, paano ko magbibigay kay Jesus? Wala akong gold. Meron lang ako gourd. May mga gourd po ba? Ako, may gourd din ako eh. No? Hindi tunay na gold. Diba? Wala rin akong frankincense. Wala akong myrrh, pero amoy myrrh lang po ako. Ba pala yun, no? Pang embalming oil pala yun. No? So, alam mo, ang ganda ng sabi ng Romans 12 verse 1. Sabi niya, okay, sige, wala kang gold, wala kang frankincense, wala kang myrrh. Sige, ito na lang bigay mo kay Lord. Romans 12:1, anong sabi? Basahin nga po natin. Therefore, o sige, wala kang gold, wala kang frankincense, wala kang myrrh. Sabi ni Lord, anak, offer mo na lang yung buhay mo bilang regalo sa Diyos. Maalala niyo po ba, nang una tayo nag-start ng series, sabi ko, si Christ ang greatest gift ni Lord sa atin sa Pasko. Tapos tinanong ko kayo, ano ang greatest gift natin kay Lord ngayong Pasko? Tanong mo sa akin, ano yon? Ikaw. Yan. Hindi naman naghanap si Lord ng kung anong regalo eh. The greatest gift that we can offer to God, especially this Christmas, ang gandang prayer, Lord, ino-offer ko sa iyo ang buhay ko. Gamitin mo ako, Lord. Tama mo ang buhay ko. This life is for you only. I want this life to glorify you. Amen? Your greatest Christmas gift present to Jesus is no other than your life surrendered and offered to Him. Sa araw ng Pasko, ialay ang buhay bilang regalo sa ating tagapagligtas. Sabi nga dito, ang totoong may Merry Christmas ay alin? Ay yung taong may offered at surrendered na buhay sa Panginoong Jesus. And last but not the least, how to redirect your Christmas celebration for God. Glorify Jesus. Number 1, go to Jesus. Number 2, give to Jesus. Last but not the least, glorify Jesus. Sabi ng Matthew 2 verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped Him. Wow! Sa araw ng Pasko po, alam mo ang pinakamagandang gawin natin, punuin natin ang puso ng pasasalamat, papuri, pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Paano natin gagawin yun? Umawit. The best thing to do ay umawit. Di ba sa panahon ngayon, pambira, isa sa pinakamayaman ngayon, yung mga may video okay. Tama? Ano ba yung mga kinakanta ngayon sa video okay? Mga sikat na tugtog ngayon, di ba? Apatot. Iba pala yun. No? Pero the best thing to do ay umawit sa Lord. Okay lang, kahit di maayos yung boses mo. Kasi Lord naman, tumitingin naman siya sa puso. Eh. Pero pag sa church kayo, tumitingin kami sa boses. Amen? Joke lang po. No? So, umawit, the best thing to do, lumuhod kung kaya, umiyak sa saya, manalangin, magpasalamat. Salamat sa effort mo sa buong 2024, but acknowledge God's eminent presence throughout the year. Ibigay mo kay Lord lahat ng papuri at pasasalamat sa taong ito. Alam mo, ang totoong may Merry Christmas ay yung mga taong marunong ibalik lahat ng kapurihan, pagsamba at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay sa buong taon. Suggestion ko nga, before Merry Christmas, before tayo magkainan, before Noche Buena, you play the song, di ba? Anong kanta na yun? Goodness of God. Just sing this simple song. And Lord, gusto ko lang i-offer tong awitin na to para sa iyo bilang pasasalamat namin. Amen? That's the best thing that we can do. Tapos na po ako, recall lang tayo how to celebrate Christmas. Okay? We should do it for the Lord. Then how should we celebrate Christmas for God? Sige nga, basahin natin. Unang-una, reevaluate. Number 2, redirect. How to redirect? Go to Jesus. Give to Jesus. Glorify Jesus. Masaya ang gift giving. Masaya ang Christmas parties. Masaya po ang
mga pagbibigay ng aginaldo, masaya ang mga family gatherings. But starting today, sino po dito mangangako ka ngayon na starting today, I will reevaluate my Christmas celebration. I will redirect to the true meaning and essence of Christmas. Starting today, I will go to Jesus. I will give to Jesus. And I will glorify Jesus. Tatayo po tayong lahat. Alam niyo po, magmula nung first week ng December, nagsishare na ako about the birth of Jesus. Sabi ko na lahat, sa totoo lang, alam niyo kung ano na lang kulang, sa akin, application. At alam niyo ba, na this coming December 24, bisperas ng Pasko, magkakaroon tayo ng another opportunity to celebrate Christmas the right way. At meron po akong hiling sa inyong lahat. Can we make a promise? Sige, next. Can we make a promise to God today? Na starting today, starting this year, isi-celebrate natin ang Pasko the right way. Masaya ang kainan, masaya ang gift-giving, masaya ang Christmas party, masaya ang family gathering, reunions. Pero higit sa lahat, hindi ko papayagan na matapos ang Pasko na hindi ko na i-celebrate na pumunta kay Jesus, suko ang buhay. Ibigay ang aking buhay, higit sa lahat, pasalamatan, purihin siya sa aking buhay. Alam niyo po, hindi yung commercialized pero tulad ng selebrasyon ng unang Pasko. Simple ang unang Pasko pero very meaningful. Saan ginanap? Sa isang sabsaban. Ngayon, ang Pasko natin, ang garbo-garbo, ang daming pagkain, pero wala nang meaning. Pero sino po dito mangangako ka ngayon kay Lord? Lord, kasama ng masarap na pagkain, kasama ng mga simpleng selebrasyon, isa-celebrate ko ang Pasko tulad ng unang Pasko. Sino pong gagawin yan? Thank you, Lord. So, sa oras pong ito, pwedeng gawing magarbo ang celebration ng Pasko. Okay lang po, walang problema. Kung marami kayong celebration, di go. Kung meron pong simple lang naman, walang masyadong budget, it's okay. Okay lang po ba yan? But above everything, pwede rin pala mag-post online. Sigurado magpo-post kayo online, di ba? Merry Christmas from our family to yours. Pambira, pagpasok ng December, may nag-chat na sa akin, Merry Christmas. Sabi ko, aga-aga mo. Nagsasabi ng Merry Christmas. Okay lang din po yan, walang problema. But above everything else, ang pinakamahalaga is celebrate yung reason ng season, the birth of our Savior, our Emmanuel, the Messiah, Jesus Christ. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Makalimutan na ang cheese sa spaghetti, wag lang si Jesus. Hindi, Reb, dapat may cheese pa rin. Okay lang din, basta wag mong kakalimutan si Jesus. Amen? Amen? So wag natin kakalimutan si Jesus, batiin, pasalamatan, sambahin. So bago ko po kayo batiin at bago tayo magbatian, pwede ba sabay-sabay muna nating batiin at sabihin, Dear Jesus, Merry Christmas.